na ba ang sasabihin mo kay Tita May? Oo, inabisado ko ng script na binigay ninyo sa akin. Kabilang ang mag-ama mo sa biktima ng sunog. Patay na si Gani at ang anak niya. Kung hindi ko napanood yung material kanina, I would be 100% convinced na si Marikit nga yan. Siya naman ang pagpepiestahan at mahe-hate ng mga tao. Itong luha ko, tears of joy to. Dahil dismissed na ang kaso laban sa akin. Si Miss May po, boss po namin ni Gemma sa resort. Asan siya? Ano, sayang. Ha? Kakaalis lang ni Miss May. Talaga? Abot, sayang. Don't they look good together? Baka kaya binasted ka ni Ikip kasi type niya talaga si Drew. Saya. Nakakapagod din pala rumampa, no? Nagutom ako. Medyo lang. Medyo? Try mo to. Parang masarap to. Subo. Wow! Wow, sana all pinagsisilbihan. Ay, matik! Meron din! Sana all. Subo! Of course. Kabilang piso. But you're the only chick I have. Matt, what's wrong? Hindi ka ba nag-enjoy dito sa event? Do you wanna go someplace quiet? No, I'm all right. You know how it is, running the family business, work stress. That's all. Ganun ba? Don't worry. Ako nang bahala sa'yo. Gusto mo ba yung back massage na ginagawa ko sa'yo like before? Almost forgot what that feels like. Yeah? Am I hitting the right spot? Here? Parang mas malakas yung tawa dito. Close. Yeah? Yeah, How about close. you? Maraming salamat po sa lahat ng pumunta ngayong gabi dito sa summer event ng Dream Paradise Resort. Sayang lang kasi wala si Miss May kasi meron siyang pinuntang charity event. Ang bait niya, no? Pero huwag kayong mag-alala. Ako naman yung inassign niya para ngayong gabi, para bantayan kayo ngayon dito sa programa natin. At ito na nga, meron po tayong good news! Alam niyo kung ano yon? Dahil ngayon, ilo-launch ang commercial, ang latest video ng Dream Paradise Resort. Excited na ba kayo lahat? Finally, tita, malapit ng umere ang grand pasabog natin for tonight. Tignan lang natin kung anong mukhang ihaharap ni Marikit sa mga Smith at sa buong mundo. Sige lang, Marikit. Smile ka lang dyan ng smile. Maya-maya lang, nakahandusay ka na sa laking kahihiyan mo. We'll have the last laugh. Excited na ba kayo mapanood ang commercial ng Dream Paradise Resort? Yes! Kung gano'n, hindi ko na patatagalin, ha? Sabayan natin yung countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The hell? Bakit yan ang lumalabas? Wala kayong makukuha sa Put a stop to this right now! Huwag na kayo sa mga asawa nyo! Para maabuso na kayo! Wala akong pakialam sa inyo! Mamatay na kayo! Huwag kayong maniwala dyan! Fake news yan! Hindi totoo yan!
Let me pass! Oh my God, stop the video, please! Stop the video! Ano ba? Bakit, Soraya? May inaantay ka bang gustong mapanood? Fake news yan! Ginagawa lang yan para siraan ako! Paano kita sisiraan? Eh, matagal ka nang sira. Eh, kayo nga mismo sumisira sa sarili niyo, di ba? Tsaka hindi yan deepfake. Legit yan, Soraya. Legit na legit. Tsaka hindi rin AI yan. Ikaw ko. Hindi nga kayo pwede dito. Sige na! You did this on purpose! Ginawa niyo to ni May, aminin mo! Para lang siraan ako! Bakit pinigilan lang naman namin kung ano yung gusto niyong ilabas ng kung ano-anong kabalbalan? Tsaka di ba maglalabas ka ng deepfake laban sa akin? Eh naisip namin ni Miss May ang boring naman kung wala kaming ilalabas, di ba? Eh buti na lang meron kaming mga kapit, mga scandals niyo. Ayan na! Di ba yan naman gusto niyo ni Angela? Maging bida ngayon sa show? Kaya kung ako sa inyo, i-embrace nyo na yung pagiging demonyo. Panindigan nyo na lang. Hindi totoo yan! That is fake news! Don't believe her lies and propaganda! Lies, fake news, kasi nungalingan ba to? Alam mo kung ano yung fake? Yung pagkatakol nyo yan ni Angela, yung pamangkin mo. Kasi yung fake ng mga nagalat ng mga scammer din sa gilid-gilid. Ay, excuse me. Papaalala ko lang, scammer din pala kayo. Kaya huwag ka na mag-deny, Soraya. Yakapin mo na lang yung pagiging ganyan mo. Demonya ka naman eh. Tuloy mo na. Sama mo yung pamangkin mo. I think we need to get na. Leave us alone! Lalabas at lalabas ang totoo at lalabas din ang bango. Oh my God. Alam mo, sayang lang dahil nakakomit ako dun sa charity event tonight. Kung hindi, ako mismo magpapahiya dyan sa magtiyahin na yan. Ako, nakihinayang ako dahil hindi ko nakita yung mga reaksyon ng pagmumukha nila. Ay, kaya ko pong gayahin. Paano? Ganito po, parang yung dalawa, si Soraya at si Angela, nakaganon. Ganyan? Galit na galit. Parang alam niyo, kalahati nakabotox yung kalahati hindi. Tinipid. Pero kung may iba po tayo, seryoso naman po. Alam niyo, kundi po dahil sa inyo, baka nasira na naman po ko sa mata ng ibang tao. Salamat po Kasi grabe yung kaba ko. Akala ko kasi wala nang magiging problema. Akala ko nabunutan na ako ng tinik. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag kasi hindi na ako makukulong. Ang pala pinupush pa rin nila na maghimas ako ng rehas. Miss May, tabi ko kasi yung naging trauma ko talaga. Alam ko, Ikip. Sa dinami-dami ng mga pinagdaanan sa buhay mo, kotang-kota ka na. Pero wag na wag kang susuko, Marami pa tayong gagawin ng plano. Ha? Sa ngayon, umuwi ka na, magpahinga ka na muna, ha? Eh, Miss May, paano yan kapag umuwi ako tapos habang natutulog tayo ng mahimbing, doon gagalaw yung dalawang demonya. Doon sila magpaplano pa. Paano tayo? Huwag ka mag-alala. Alam ko 2 steps, hindi, mga 3 steps away tayo. Ahead sa mga plano nila. Diba? Kagaya ng ginawa natin. Opo, mismo. Ano na naman kasing binabalak ng dalawang magkaibigan na yan? Eto na po. Ay, kuya, pwede pong pasum lang ng mukha ng lalaki. Sige. Para lang po mas malinaw. Ano po? Parang minumukhaan ko tong lalaki. Sabi ko na. Miss May, IT natin yan doon sa resort. IT? Anong kailangan nila sa IT staff ng resort? Hindi mo namang sa malamang may hokus-pokus na naman silang gagawin. Kung mag-alala, hindi magtatagumpay kung ano naman masamang binabalak nila.
Inalok ka lang ng konting pera, ibinenta mo na kagad yung kaluluwa mo sa demonyo. At handa kang sumira ng buhay ng iba? Ma'am, sobrang gipit lang po talaga ako sa pagkakautang eh. Kaya sinunod ko po sila. Sorry na po, ma'am. Ma'am, baka pwede niyo pa akong bigyan ng pagkakataon. Mas madadagdagan yung problema mo. Dahil pwede ka masisante. Hindi lang yun. Pwede kitang idebanda. Mahawa po kayo sa akin. Mag-isa lang po kasi ako nagtatrabaho sa pamilya namin eh. Pwede sana inisip mo muna yung pamilya mo bago ka gumawa ng mga kalokohan. Katingin mo ba'y pagmamalaki ka nila? Na yung pinapakain mo sa pamilya mo ay galing sa kawalang yaan? O sige. Hindi kita sisantingin. Pagbibigyan ko ta, babayaran ko pa yung utang mo. Pero sa isang kondisyon. Kung ito ang ipi-play mo sa event, Ito. Gagawin ko po. Dahil daig ng maagap ang manduluwas. alam mo, ang mali nila, dinala nila tayo sa impyerno. Kaya alam na natin ang galawan ng mga demonyong kagaya nila. Ngayon, alam na natin kung paano sila pababagsakin. Sorry po Sagutin ko lang po. Nong! Nong, kamusta po? Napatawag po kayo. Hindi. Nangangamusta lang, Ikit. Nabanggit sa akin ni Gemma Lu na munti ka ng siraan ni Angela. Kamusta ka ba? Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Dahil yung mga masasamang plano ng babae na yun, hindi sumakses. Buti na lang nautakan sila ni Miss May. Andito nga po pala ako sa office ni Miss May. Gusto niyo po ba mag-hi? Sige, sige. Sige po. Miss May, okay lang po ba? Sige. Rita ba? Ito. Oh, wala. Oh? Wala. Namatay. Walang signal. Ganun po kasi sa lugar namin eh. Biglang tinatopak yung linya. Okay lang. Meron pa naman next time. Pasensya na po kayo Proud lang po talaga ako ipagmalaki sa kahit kanino na meron na po akong Miss May na kagaya niyo na walang sawang tumulong sa akin. Okay lang yung Ikit. Alam mo, ang saya-saya ko kapag natutulungan kita. Pakiramdam ko kasi parang naililigtas ko rin yung anak ko na namatay. Para bang kahit pa paano, yung mga bagay na hindi ko nagawa sa kanya noon, parang kahit pa paano nakakabawi ako sa kanya ngayon. Ling, Ling, saan ang lakad mo? ay pupunta ako doon sa resort. Dadaling ko tong pagkain sa anak mo at saka kay Ikit. Ikaw talaga? Kaya nagwiwili ang anak mo eh. Lalo na si Ikit kasi lagi mong ini-spoil. Spoil ka naman din. Oo, masama doon. Naglalambing na ako kay Ikit, matagal natin di nakasama. Paano kung sitahin ka ng amo nila? Ha? At lalo't nakaka-istorbo ka sa oras ng trabaho. O lalo na si Miss May. Naku! Baka taray-tarayan ka nun. Di pag nakita ko si Miss May, magpapakilala ako. Sige na, alis na ako. Gutom na yung mga yun, ha? Bye, Ling. Ano? Sige na. Bye! Ling, bilisan mo nga. Mrs. Pantoja, matapos po nating pirmahan ng Memorandum of Agreement, pwede na po nating umpisa ng construction doon po sa livelihood center po para sa mga kamag-anak po nung nabiktima ng sunog. Maraming salamat po, Mrs. Smith. Ulog ka po ng langit sa amin. Bakit po ginagawa niyo ito sa amin? Kagaya po ninyo, meron din po ako mga mahal sa buhay na
na biktima rin po ng sunog. Siguro ito na lang po yung way para maghila ko at para manatili po yung alaala ng aking dating asawa at yung baby namin. Tama ba nadinig ko? Baby niyo namatay? Opo, mag-isang taon pa lang po si Emily nung nangyari po yung sunog. Pero imposible, Miss May. Dati kasing shelter ng senior citizen yung building na yun. Ay, sabi po nung kakilala ko, dati raw po yung apartment complex at kasama nga daw po sa nasunog yung mag-ama ko. Malabo. Kasi wala namang batang nasunog sa building na yun. Puro lolo at lola lang ang mga biktima. Ang sabi mo, matagal mo nang kakilala si Gani at kasama mo siya sa trabaho. Oo. Bakit mo tinatanong? Nasabi ko na sa'yo lahat ng gusto mong malaman, di ba? Ano pa bang kailangan mo sa akin? May gusto lang akong malaman. After this, pwede ka nang umalis. Curious lang ako. Noong mga panahon na magkasama kayo ni Gani, madalas ba siyang inaatake ng asma? Oo. Minsan, inaatake siya na hika. Pag nasa biyahe kami. Sinungaling! Magsisinungaling ka. Walang asma si Gani. Pasensya na, Mayumi. Baka hinahanap na ako sa akin. Upo ka. Upo! Sabi mo, nasunog ang mag-ama ko sa apartment complex. Pero may nakapagsabi sa akin na ang lugar na yon ay dating shelter ng matatanda. Baka dun sa shelter nakitira si Gani at ang anak mo. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ano? Totoo bang nasunog yung mag-ama ko? Totoo bang namatay sila? Pasensya na, Mayumi. Binayaran lang ako para magsinungaling. Hindi ko talaga kilala si Gani. Sino nag-uutos sa'yo? Para lokohin ako! Sino? Si Rica Torres! At yung anak niya! Sila ang nagbayad sa akin para sabihing patay na ang anak mo! Sige! Pauwi na ako dyan sa bahay! Oo, masalubong! Laing! Oh, laing! 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 Oh, hindi kita marinig! Oo, pauwi na! Oo, pauwi na ako dyan! Oh, sige! Okay! Oh, mamaya na! Okay, bye-bye! Oh, bye-bye! Ito naman yun. Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka na! Tumigil ako sa paghahanap sa anak ko. Halos mawalan ako ng gana mabuhay. Mga hayop sila. Mga hayop sila. Magbabayaran nila lahat to. Ay, Miss May, di ba good news ito, ha? Malaman natin na kasi buhay pa si Emily. Paano kung may nangyari sa anak ko? Hindi ko sila mapapatawad. Miss May. Hindi ako makahinga. Miss May, po kayo, hinga. Gusto niyo po dalhin namin kayo sa ospital? Hindi. Ibalik niyo ako sa resort. May gusto ko makita. Sige po. Mayumi!
Narinig mo ba yun? Uy, nag-abala ninang ko. Laing! Luto to ni Nina? Oo. Ako, sarap nito. Medyo tumapon lang. Kakainin namin to mamaya lunch break nila, Jemalo. Nong, salamat ah. Oo. No. Okay lang mo ba kayo? Ba't parang tulala ka ata, no? May pinagdadaanan ka, no? Wala akong pinagdadaanan. Wala nangyari sa akin. Pero ano eh. May nakita ko eh. Huwag mo sabihing ex mo yan. Isusumbong talaga kita kay Ninang, Nino. Bawal yan. Hindi ako nagkakamali, siya yun eh. Sino po ba? Nakita ko nanay mo nasa Pilipinas. Si Mayumi. I knew Rika did some pretty bad things, but I never knew she could do something so cruel, so evil. I'm so sorry, Ma. And I know nanghihinayan ka sa lahat ng nangyari. But hey, let's look on the bright side. Buhay pa si Emily. Posible mo pang makasama ang nawawala mong anak. Sana nga, Drew. Sana nga hindi pa huling lahat. Sana makasama ko na siya. Hey, Mom. Don't worry, okay? Drew and I will do everything we can to find your daughter. We'll even hire the best private investigator to look for her. Tama si Kuya Mar. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam mo, feeling ko si Emily baka nasa tabi-tabi lang. Feeling ko malapit na talaga kayo magkita. Yeah. Salamat. Salamat mga anak. Nanay? Si Nanay Ninong? Oo. Nasaan po siya? Eh yun eh. Kaway ako ng kaway, sigaw ko ng sigaw. Ang lakas na nga sigaw ko eh, pero hindi ko alam kung napapansin niya ba ako o dinidedma lang ako. Hindi ko maintindihan eh. Nandito na pala siya sa Pilipinas. Bakit hindi man lang siya nagparamdam sa akin? Ba't hindi niya ako hinanap? Hindi man lang niya ako pinuntahan. Nung ano ba? Ano ba nangyayari kay nanay? Gusto niya pa ba akong makita? O baka talagang kinalimutan niya na ako? Kid, kung mag-isip ng ganyan, hindi naman natin alam kung ano talaga nangyari. At saka baka may pinagdadaanan si Mayumi. Hindi natin alam, kaya hindi nagpaparamdam sa mo. No. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oo, alam ko, pero mas maganda. Magkita kayo, mag-usap kayo para magkaalaman ako kung ano talaga nangyari, kung bakit hindi nagpapakita. Dapat may closure kayo. Yun naman po yung gusto ko eh. Pero sana gusto niya rin. Ako ngayon, saan ko siya hanapin? Mom, nakausap na ni Kuya yung private investigator na naghahanap kay Emily. Also, Mom, I think it's best maybe you should go home and rest muna para hindi ka na ma-stress dito. Kami na ni Kuya yung bahala dito sa resort.
God, tita. Ewan ko, it's so pedestrian. Nakakainis. Ma'am. Oh my God! Ano ba? Ma'am, tama na. Ma'am, tama na. Angela! Tama na po. Ma'am, tama na. Tama na. Please. Ma'am, tama na. Pinagdadebanda kita! Ano pa bang ginagawa niyo dito, ha? Ang dapat nga sa inyong dalawa, palayasin na dito sa resort dahil sa ginawa niyo kay Dad. I am still a board member, so I have every right to be here. Idedemanda kita! Hoy! Huwag mo ako katakot na pala doon. Ako, ikaw pa ukulong ko. Ano bang nakain mo, ha? Kinagat ka ba ng aso kaya ka nauulol? Nuknukan talaga ang kasama ninyo. Mga sinungaling! Buhay ang anak ko! Wala siyang kamali-mali, pero dinamay ninyo! Pwede ba? Tigilan mo na si Angela. Ako ang harapin mo because you know very well what I am capable of. Isa ka pa sa kanya! Akala ko nauuko na ng kasamaan yung ginawa yung pag-kidnap sa akin. Yung pag-torture niyo sa akin. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit na ginawa ninyo? Yung nagsinungaling kayo sa akin. Hindi lang yung buto-buto ko at yung katawan ko dinurog ninyo. Pati puso't kaluluwa ko! Oh, please! Pwede ba? Stop being so dramatic. Hindi namin kasalanan kung uto-uto ka. It's your own fault. At saka pwede ba? 2025 na, bawal na ang tanga. Oo nga naman. Tama ka. 2025 na mahal ng bilihin. Kaya mataas ng interes ang paniningil ko sa inyo. Takot ako sa inyo! You okay? Huh? You okay? Sakto ka ba? Sakad na. Ito lang talaga yung lumalabas, Kid. Pero, sinyoray pa si ate. Parang imposible naman na yan yung nanay ni Beshi. Oh, malay nyo naman, nag-iba ng apelido o kaya nakapag-asawa ng iba. Eh kung ganun, mas mahirapan tayo. Paano gagawin na natin yan? Alam mo ba't hindi ka kaya magpatulong kay Miss May? Di ba close naman kayo noon? Tsaka, ang daming connection noon. I'm sure mas mapapadali yung paghanap sa nanay mo. Oo nga. At saka, magbabaka sakali lang. Kasi, si Miss May maraming kakilala yun eh. Eh, di bigay mo na lang kay Miss May yung pangalan ng nanay mo. Tsaka para masabi na din sa mga kakilala niya. Tama. Baka si Miss May talaga ang makakatulong sa akin. Para mahanap yung totoong nanay ko, no? Mom, I think we should cancel or postpone the family day event. We're still dealing with Dad's murder and focused on finding Emily as well. I just don't think it's the right time. Hindi anak, itutuloy natin ang family day. Kailangan magsaya ang ating mga empleyado. At ayokong maramdaman nila na empleyado lang sila. Gusto ko maramdaman nila na parte sila ng pamilya. They're happy to see you. Ako din. Ikit! Ba't nandito ka? Akala ko ba day off ni nila Jimalu? Yun na nga po eh. Pumunta po ako dito kasi kailangan ko po kasi ng tulong niyo. Ano yun? May hinahanap po kasi akong tao. Eh, ginawa na po namin lahat ni Jemalu, pero wala na po talagang... Yun na lang po yung huling pag-asa ko na tutulong sa akin. Sige, mukhang importante sa'yo ang taong yan. Tulong ka namin hanapin siya. Ano ba pangalan niya? Naku, maraming salamat po ah. Ang pangalan niya po, Miss May? Sir Matthew, Kikit, nandiyan na po yung private investigator na maghahanap po kay Emily. Emily? Bakit niyo po siya pinapahanap ulit? Di ba po? Oh, we haven't told you? We found out that she wasn't killed in the fire, so there's a chance she might be alive. Talaga po? Naku, maraming salamat sa Diyos. I just hope we find her soon, because Mom hasn't been sleeping lately and she really hasn't eaten a lot either. Oh, naku, Miss May, pasensya na po kayo ah.
Hindi ko po alam na may pinagdadaanan po pala kayo. Naku, Ikip. Huwag mo na ako intindihin. Okay lang yun. Ano nga ulit yung pangalan ng pinapahanap mo para maisabay na natin sa private investigator na Ay, wag na po. Okay lang po, wag na po muna yung sa akin. Mas okay po na mag-focus muna yung investigasyon kay Emily para po makasama niyo po siya kagad. Sigurado ka? But it sounded urgent. Makakapag-antay naman po siguro yung sa akin. Ang importante po, matupad niyo po yung pangarap niyo na makasama niyo po yung anak niyo at para po maparamdam niyo sa kanya kung gaano niyo po siya kamahal. Salamat. Kit, No. ba't di ka pa natutulog? Hindi pa ho ako inaantok. Inisip ko kasi ni nanay ko. Nasaan kaya siya, no? Ngayong ginagawa niya. Alam mo, no? Bigla ko lang po naisip. Paano kaya kung humingi ako ng tulong kay Miss May? Kaso wag na. Siyempre, tao lang din yun. Maraming mga iniisip na problema. Eh, ayoko naman makadagdag pa. Alam mo, napansin ko lang ha. Masyadong concerned ka dyan sa Miss May na yan. Hindi ko nga din po alam kung bakit eh. Dahil siguro napakabait niya. Napakamaalaga. Napakamapagmahal. Hindi ko nga iniisip na magiging close ko siya kasi nga boss ko siya sa resort. Alam mo, yung sa sinabi mong yan, naalala ko tuloy yung kwento ng tatay mo tungkol sa nanay mo si Mayumi. Maalaga, mabait, mapagmahal. Talaga, no? Eh, ano pong tingin niyo sa nanay ko? Okay po ba siya kausap? Malambing po ba siya? Nakakatawa ba siya? O madaldal ba siya? Parang ako? Madaldal siguro. Hindi, joke lang. Hindi ko naman nakita ang personal yung nanay mo. Binasi ko lang doon sa mga kwento niya, tsaka sa mga litrato pinapakita niya. Sino kayo? Sino kami? Kami lang naman ang maghahatid sa'yo sa huling hantungan mo. Ba't yung ginagawa sa akin to? Palisin niyo na ako. Sino ka ba? At anong atraso ko sa'yo? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ha? Malaki ang atraso mo sa akin. Nandahil sa napakalaking bibig mong yan, nalaman tuloy ni May na buhay pa ang anak niya. Ano? Nagulat ka? You really want to know who I am? Ako lang naman ang kapatid ng trinaydor mo. Oh. Nung ano pa pong kwento ng tatay ko tungkol sa nanay ko dati? Alam mo naman, close kami ng tatay mo. Lagi nagkikwento sa akin ng tungkol sa nanay mo. Yung mga problema nila, yung mga tampuhan nila. Pero kahit gano'ng kalaki yung problema nila, hindi nila pinapatagal. Kasi alam mo, mabait talaga yung nanay mo. Tsaka very understanding. Para siguro yung
si Miss May. Alam mo, mahal na mahal ka ng nanay mo. Sana mahalak mo siya. Paano, Ninong, kung hindi ko na po siya mahanap? Kung hindi mo mahanap, nandito naman ako, di ba? Pwede mong nanay, pwede mong tatay. Magulang, package. Swerte ko, Ninong. Swerte ko dahil meron po akong kayo. Kasi kahit nandiyan pa naman si tatay, nandun na po kayo para sa akin. I love you, no? Nabinap. Andito na ako para sa'yo, promise. Hindi ako mawawala. No, patulog ka na, ha? Tulog na. Oh, ano yan, ha? Tita, where have you been? Kanina pa ako nag-worry. Don't tell me. Nagiging clingy ka na lang bigla? No, Tita. Tita, I'm just worried kasi si Tita May, hinahanap na naman niya yung anak niya. And it's only a matter of time na malaman niya na si Ikit yung hinahanap niyang anak. Okay, I know. So, ano bang inaalala mo? Everything! Tita, hindi sila pwede magkaroon ng mother and daughter reunion. At kung naging tragic ang buhay ni Mom, kailangan mas tragic and horrific yung magiging ending ng buhay nila. I know. Hindi talaga pwede sila magkaroon ng tearful and joyful reunion. Although yung tearful, baka naman pwede. Gusto ko yung talagang umiiyak yan si May, lalo na sa pagkamatay ng nag-iisa niyang anak na babaeng si Marikit. So, what's your plan? It's quite simple, my dear. I think it's time na tuluyan ng mawala sa mundo yang si Marikit. It's time that we stop playing nice and we get our hands dirty. Dahil papatayin na natin si Marikit. Nay, asan na po ba kayo? Marami po akong tanong at gustong sabihin sa inyo. Kaya sana ho, mag-cross na ho yung landas natin. Kaso, gusto niyo pa rin po ba akong makita? Emily, anak. Gusto na kita mayakap. Makasama at mahalikan, anak. Magmula nang iniwang kita sa tatay gani mo. Walang araw na hindi kita naisip. Kahit yung araw na sinabi sa akin ni Rica at pinaniwala ako na patay ka na. May panti sa puso ko na ayokong bumitaw. Kasi naniniwala ako na may darating na milagro. At makakasama na kita. Sabi po nila walang himala. Pero sa dinami-dami ng pagsubok at panganib na pinagdaanan ko, may tuturing ko na pong himala na buhay pa rin po ako hanggang ngayon. At malinaw na sa akin kung bakit. Dahil nakatakda po tayong magkita at magkasama. Sana nga, anak. Dumating na ang panahon na yon na magkasama na tayo. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ako nananabig sa iyo, anak. Ngayon na alam ko na malaki ang pag-asa na buhay ka. Di ako titigil sa maghanap sa iyo, anak. Kahit anong mangyari. Kahit anong maging kapalit. Nay, sana mapilitan na po ng tuwa at magagandang alaala kasama ka. Ang lahat ng lungkot at paghihirap na dinadanas ko sa buhay ko, ikaw lang, Nay, sapat na.
para mabuo akong muli, lalo na wala na si tatay. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. And the best time para tuluyan nang mawala sa landas natin yung marikit na yan is yung family day na i-host natin sa resort. O diba? How poetic! Mawawala ng kapamilya yang si May on that day. Pero tita, hindi ba pwedeng pagsabayin na lang natin silang dalawa? Parang kill 1+1 promo para wala ng peste sa buhay natin. Alam mo, I've already thought about that. Pero baka mas lalo makasama sa atin yun eh. Dahil sigurado tayo ituturong mastermind nun. Sasabihin nila na hinahabol ko yung posisyon ni May at ikaw naman gumaganti ka kay Marikit. Alam mo, one at a time, slowly but surely, uunahin natin si Marikit tapos isusunod natin si May. Fine. You say so, tita. Alam mo, based kasi sa mga na-research ko dyan tungkol kay Marikit, pwede naman nating palabasin na may galit pa rin yung mga kasama niya dahil nawalan sila ng lupa sa Daraitan. At ngayon lang gumante. Si May naman, baka kakailanganin pa natin for business connections. I will assign one of my goons na barilin si Marikit pagkaakyat niya ng stage sa harap mismo ni May at saksi ng buong mundo. Ewan ko na lang kung hindi maging sobrang traumatic yun para kay May. Sigurado akong guguho ang mundo niya na pwede na niyang ikabaliw. Grabe, tita. That's so tragic. Yeah. I love it. Ganda! Diba? Gusto ko na nga maligo eh. Ay, hello. Hello sa inyo. Ayun, Ma, tingnan mo. Ang ganda talaga dito sa resort. Oh, syempre. Huwag kang papakabog. Sabi ko sa'yo ako, unang kapa ko pa lang dito na makana ako eh. Iki, buti meron kayong mga okasyon para sa pamilya, para sa mga empleyado. Ganun po talaga si Miss May. Ang tingin niya sa mga empleyado niya dito, pamilya. Kung ganun, magkaanak kami ni Jemalo. Pwede namin dalhin dito balang araw. Wow, advance ka mag-isip, baboy, ha? Sure ka ba na pakakasalan kita? Joke lang. Siyempre, kailangan natin isipin yung future ng mga anak natin. Diba? Kailangan natin mag-ipon para hindi sila mapariwara. Tama. Maya. Andito na yung kulang sa aruga. Ay, di ba ikaw yung napariwara? Kasi ikaw yung atad na atad magkaroon ng boyfriend. Kaya nga ginamit mo yung sweldo ng mga co-tour guides mo para lang sa isang lalaki. Papampam, yung mastermind ng love scam. Excuse me, walang manloloko kung walang magpapaloko. Wala rin malalove scam kung walang desperada kagaya mo. Tama na yan. Bakit ka ba nandito? Nasadya mo, ha? Kupakay mo dito. Oo nga. Alam mo, kung gusto mo makipagpuksaan, huwag kami dahil lalaban kami. Tsaka family day, di ba? Ba't ka nandito? Wala ka namang pamilya. Ouch! Grabe. Napaka-war freak niyo talaga. Di ba pwedeng gusto ko lang kayong kamustahin? Gusto ko lang malaman kung kamusta na kayong mga kapitbahay ko dati sa Daraitan. Kasi di ba, sino mag-aakala na mga katapak ang katulad nyo dito sa isang world-class resort? Alam mo, hindi ko gusto yung tabas ng dila mo eh. Bilang pag-alam na lang kay Paring Gani, na naging asawa ni Rica at naging ama-amaan mo, pwede bang
umalis ka na lang at baka samahin ka sa akin. Sige na. Mawalang galang na, Hal. Sumayas Saan ba yung dream team? Parang wala namang kasamang dream to. Kawawa naman. Ay, enjoyin nyo na lang ang araw nyo. Sulitin nyo na. Kasi bihira nga lang mangyari sa inyo to, di ba? Lalo ka naikit. Baka hindi na maulit to. Kaya make sure you spend quality time with them kasi, you know, life is short. Nagsasabi mo, adi ka ba? Knowing you kasi, Ikit, mahilig kang umeksena tsaka magpasabog kapag may mga events, di ba? Gusto mo, ikaw yung center of attraction. Kaya, good luck na lang sa'yo mamaya sa pasabog mo. Pasabog. Pasabugin ko mukha mo. Mas ka nga dito, papampam ka. Sige na. Magsasabog na. Sige na! Wala ko lang pamingil. Papansin! Tara, ano tayo? Sige na nga, bad. Excited na. Excited na ako mag-swimming. Bado? Tutulak kita dyan eh. Ikit. Ba't mag-isa ka lang dito? Okay ka lang ba? Ayaw mong sumali sa mga games? Parang timang kasi to si Angela kung ano-ano mga pinagsasabi. Paisip tuloy ako bigla, nag-alala ako eh. Nang parang tipong may hindi na naman magandang mangyayari. Well, you don't have to worry. Because ever since you and Mom got back, we made sure that the security here at the resort's tighter. So, you're safe. Ay. At binilin ka din sa akin ni Kuya bago siya umalis with Talaga? Pia to go to Cebu para mag-attend ng convention. May sabi ba akong mali? Wala, bro. Wala. Look, Ikit. I know you're sad kasi nakikita mong bumabalik yung dating closeness ni Kuya at ni Pia. But maybe it's a blessing in disguise. Kasi baka may iba na meant para sa'yo. And baka nandyan lang siya sa tabi-tabi pero di mo kasi siya napapansin. Talaga? Sino? Sino sa mga to? Baka hindi ka pansin-pansin. Hindi ha. Sabi mo kaya ang lakas nung dating... I mean, baka kasi na-intimidate lang siya kasi ang lakas ng dilim. Wow. Talaga? So parang sinasabi nung tao na yun, nakasalanan ko pa, na parang ako dapat yung mag-adjust. Pag gusto, dapat may paraan. Ayoko ng torpe. Baka kasi napansin niya na ay gusto ang iba, kaya di mga porma. Talaga? Ay, susuko kagad siya. Alam mo kung kakilala mo yan, pasabi lumaban siya, malay mo, may pag-asa. Salamat! Mga talunan. Sige. Kit! Halo kami. Nalo pa din? Di okay lang yun. Di bali. Kahit third place lang tayo, masaya naman. Tama. Sa susunod na game, kasali ka na ha. Dapat. Next time, no?
Bakit? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? Sana ano nga. Bigla ko kasi naisip yung nanay ko eh. Sana next family day kasama natin siya dito. Tapos nangihinayin lang po ako sa mga panahon na sana yung itinampo ko, hinanap ko na lang. Huwag ka mag-alala, magkikita rin kayo noon. Malay mo ngayon, no? Ngayong oras na to, magkita kayo. Gagawa ng paraan yung universe para pagtagpuin kayo. Kaya relax ka lang dyan at magkikita rin kayo, ha? Yay! Conservative ako. Hi! Kain na kayo? Kumain na ba kayo? Apo, salamat po. Kain na kayo dyan. Sige. Ay, it's okay. Sorry. Hello. Oh, kumusta na siya? Di ba malapit na siya bumraduate? Pumesto ka na. Pagkatapos ng games, tatawagin si Marikit. Umakyat ng stage. Yun na yung pagkakataon mo. Huwag kang papalpak. Siguraduhin mong pasasabugin mo yung ulo ni Marikit sa harap mismo ni May, ha? Do a good job. Naintindihan mo ako? Uma. Emily, anak. Kung nasan ka man, hintayin mo ako, ha? Ginagawa na ni nanay ang lahat para hanapin ka. Pinapangako ko, magkakasama rin tayo. Kahit wala ng tatay mo, magiging pamilya pa rin tayo. Danny, kung nasan ka man, sana patawarin mo na ako. At sana tulungan mo akong mahanap ang anak natin. Dahil matagal ko nang pinagsisisiyang iniwan ko siya. Ganun ba talaga kalaki ang kasalanan ko? Na pati pangalan ng anak ko ipagkakait sa akin ang kapalaran. Sige, mauna na kayo sa venue. Miss May, andyan po pala kayo. Pasensya na po. Papunta na rin kami sa venue. Okay lang. Enjoy kayo. How ironic. May, bakit mo ba tinotorture yung sarili mo, ha? Pinapaligiran mo sarili mo ng mga masasayang mag-ina. Tama ba yun? Alam mo, kapag nag-reunite kami ni Emily, sisiguraduhin ko na ligtas siya sa inyong dalawang impaktita mong pamangkin at hindi ko hayaan na saktan mo siya. Kaya nang ginawa ninyo kay Ikit at sa pamilya ko. Alam mo, May, hindi na uubre ang defiance at tapang mo. Because I'm always one step ahead of you. Gumawa na ako ng mga hakbang para masigurado kung never na kayo magkikita ng anak mo. Wow. One step ahead. At bakit? Ano na naman yung masamang binabalak mo sa isip mo, ha? Ano na naman yan? Sige nga. Nasaan ang anak ko kung alam mo? Sige nga. Nasaan? Kahit na alam ko kung nasaan yung impaktita mong anak, sa tingin mo, sasabihin ko sa'yo. Huwag na huwag kang haharang sa paghahanap ko sa anak ko, ha? Tandaan mo yan! Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan ako? Susugurin ako? Hindi na ako natatakot dyan sa mga balimbing mong tauhan at sa mga bodyguard mo. Meron din ako mga bodyguard. Nandiyan lang sila sa mga palipaligid. Anytime, anywhere, ready na kaming makapaggerahan sa inyo. Alam mo, natatakot na ako sa'yo, ha? Ano ba yung mga private army mo? Mga maligno ba yan, duwende? Nasaan? Nasaan? Hoy, hindi ka na invincible, kaya huwag mong iisipin na lagi kang mananalo. Oh, really? I'm still here despite all your efforts na ipin ako sa pagkamatay ng asawa mo at sa pagkikidnap sa'yo. I'm here free as a bird. Fly, fly, fly. Sige,
I-enjoy mo lang yan. Dahil malapit na kitang ipakulong sa lahat ng mga pinagagagawa mo. Hindi ikaw ang mag-enjoy. Dahil sinisigurado ko sa'yo, iiyak ka rin. And then marirealize mo that Soraya always wins. Soraya, always win. Buang jud siya, day, no? Wala ka na. Ambot lang yan. And to present our Parlor Games Awards, may we please call on our #1 tour guide, Miss Ikit, also known as Binibining Marikit. Ikit! 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 Maraming salamat po at eto na nga! Ang nanalong pamilya sa buong palaro, third place! Walang iba kundi ang Ramos Family! Champion tayo! Champion! Third place lang po tayo. Chill lang po. Third place lang po. Third place! Manalo pa rin! Manalo! Congrats po! Congrats po! Ramos family nanalo third place. Kasama ka dito, pamilya ka namin eh. Alam mo, kahit wala yung nanay mo, mahal mo man o hindi, ituturing ka namin parang anak, parang pamilya ka namin. Okay po. Winner tayo! Congratulations po! Kumilos ka na. Pasabugin mo yung ulo ni Marikit. Sir, okay lang po kayo? Okay ka lang ba ito? Sir, Malu. Gago! Anong nangyari? Bakit hindi mo napaputokan si Marikit? She was wide open! Umarang yung lalaki. Nagpapalusot ka pa. Wala ka talagang kwenta. Tita, I think they saw him. Umalis ka na dyan bago pa makita ng security. Okay po. Let's go. Sige, bilis! Over! Abay! Dali, bilis! Secure! Una! Sandali, bro. Sandali lang. Ma'am, it's not safe here. Tara na! Sikit! Sinabogs na ang bahala kay Ikit, okay? Sigurado ka? Yes, but I have to get you to a safe place. Let's go! Tara na! Come on!
Okay ka doon, gagamutin ka doon, Badong. Gamutin ka doon. Pati Badong. Ma'am, listen. We just have to hope and pray na hindi critical yung lagay ni Mang Badong. Nasaan na ba kasi mga pulis? Bakit wala pang dumarating na pulis? Kailangan mahuli yung mga bumaril kila Ikit. I know, Ma'am, but you just need to relax, okay? You need to stay here. Get down! Ano yan? Ano yan, CJ? Ano yan? Oh my God. Ma'am, I have to go. You stay here. You stay here. Drew! Stay. Hindi! CJ, bantayan mo si Ma'am. Ma'am, hindi pwedeng makawala yung gumawa nito kay Kit. No! Stay here. Drew! Anak! Bumalik ka dito! Drew! Yung anak ko! Drew! Ayun siya! Ayun siya! Bitawan niyo ko! Sige, 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 sige! Ninang. Pwede po ba tayo mag-usap? Ayan mo muna, Kiki. Ayaw na muna kita makita. Nay, huwag naman pong ganyan. Maayos na nakikipag-usap si Ikit eh. Bakit? Mali ba? Sumama yung loob ko sa kanya. Nabaril ang tatay mo dahil sa kanya. Ikaw ay nagpahama kay Badong. Ninang, alam ko naman ho kung saan nang gagaling yung galit mo. Pero hindi ko naman po ginusto kung yung nangyari kay Ninong Badong. Dagdagan na naman yung atraso mo sa amin. Hindi ka pa nga nakakabawi sa pagkawala ng lupa namin. Tapos, ito naman. Puro problema na lang ba talaga yung bibigay mo sa amin? Ha, Iki? Kasi hindi mo kailangan gawin yan. Best friend kita. Parang pamilya na rin tayo. Ninang. Sorry po. Sorry po, Ninang. Sana po talaga ako na lang po yung natamaan. Hindi po kaya talaga ng konsensya ko na may nasasaktan. May nahihirapan po dahil sa akin. Kung pwede lang pong makipagpalitan ako kay Ninong Badong ng sitwasyon, gagawin ko po. Maniwala po kayo sa akin, gagawin ko. Ninang, mahal na mahal ko si Ninong Badong. Mahal na mahal ko po siya. Ayoko pong mangyari ulit yung nangyari kay tatay.
Ayoko pong mawalan ulit ng magulang. Seryoso ka? Magulang talaga? Hoy, huwag kang presumugda, Ikit. Tapos na lahat ng perwisyo, kamalasan na dinala mo sa amin? May lakas kang loob ka pang sabihin yan? Kapal ng mukha mo. Buwisit talagang Ikit na yan. We almost had her! Hindi ko alam kung may sapusa siya, kung may anting-anting ba yan sa katawan. I mean, why can't we get rid of her? What are we going to do, tita? I'm sure by now iniisip ni Ikit at ng mga Smith na tayo yung nasa likod ng shooting incident kanina. Paano natin malulusutan yun? Paano kung magpa-investigate sila? Kaya nga, pinatumba ko na yung tauhan ko kanina para wala na siyang maisumbong. Tita, even if he's dead, paano kung malaman nila na nag-work for you yung hitman? Ay, nako, Angela. Halika nga dito. Halika. Alam mo, matagal na ako sa industriyang ito. Kaya bago pa ako mag-hire ng mga tao, sinisigurado ko na burado na ang mga records nila. Kaya kahit mag-imbestiga pa mga pulis, wala silang makukuhang ID. Hindi nila matetrace sa atin ang shooter. Thank you. Teka lang. Nandiyan ba si Ninang? Sinamahan ni na Sir Matthew at saka ni Kaloy sa bahay para kumuha ng mga gamit ni tatay. Alam mo, pag nagising si tatay, malamang ibibida na naman nun na nag-ala action star siya sa pagligtas sa'yo. With matching sound effects pa yun. Ay, naku. Ako, ayaw pa naman ni tatay ng madrama. Kaya nga pag may problema, nagpapatawa siya. Nagbibiro. Para gumaan yung sitwasyon. Kaya sana nga. Sana bumangon na siya. Kasi gusto ko nung marinig ng mga corny ng jokes. Sana maging okay si tatay. Dok, kamusta po? Naligtas po ba si tatay? Maswerte ang pasyente dahil hindi tinamaan ng bala ang spine niya. Pero kailangan namin siyang operahan to remove the bullet safely at para i-repair ang damaged tissues. Okay po. Okay Salamat po. po. Thank you po. Welcome. Buti na si tatay. Ayan mo, ha? Ayan mo. Ayan.
Sir, may update na po ba sa investigasyon? Nakilala niyo na po ba yung shooter? Peke yung mga ID na kuha sa suspect. Binuntawahan ko ang database para ma-identify kung sino talaga siya. You okay? Ma'am. Ano ko na lang to? Isa to sa mga gusto ni Soraya. Isa siya sa nagpahirap sa akin. Are you sure, Mom? Kung ganun, malamang tama yung suspicion natin na si Soraya yung nasa likod ng shooting incident. Sir, huwag po kayong titigas sa pag-imbestiga. Kailangan mapatunayan natin ang lalaking to may connection kay Soraya. I-check niyo po yung cellphone niya. Baka doon makakuha po tayong ebidensya na tumatanggap siya ng pera mula kay Soraya. Kung may kinakailangan pa po kayo, Colonel, don't hesitate to ask me. I'm very, very willing to cooperate with you. Salamat po. Ang kapal din naman ang mukha mo, no, para magpanggap ang inosente, Soraya. Hindi ka ba nakonsensya sa mga ginawa mo? Lalong-lalo na kay Badong? Pati sarili mong tauhan na gawa mong ipapatay para pagtakpan lang yung kawalangian mo. Ikit, Gemma, why don't you go home and get some rest? And you don't want to get sick either, do you? Okay ako dito. Sir Matthew, ano pong sinabi ng polis? Nakilala ba nila yung hitman? I spoke to Drew earlier, and he said that Mom recognized the hitman as one of Soraya's goons. Wala namang ibang gagawa nun, kundi mag-tsahin lang eh. Ano pa pong sinabi ni Sir Drew? Nahuli na ba ng mga pulis na Soraya? Unfortunately, without any evidence, we can't do anything. Otherwise, it's just your word against Soraya's. Evidence? Bakit? Ano pa bang pruwebang gusto nila? Gusto nila may mabiktima na namang iba bago sila umaksyon? Hindi kaya binabayaran ni Soraya yung mga pulis para ma-impluwensyahan yung investigasyon natin? I don't know what you're talking about. At wala rin akong planong pakinggan ka. Alam mo, sa ibang tao mo na lang ibigay yung mga conspiracy theories mo. Tignan lang natin kung may maniniwala sa'yo. Alam mo, Day, kung ano yung pagkukulang ko, kung ano yung mali ko, iyon ay yung hindi agad ako kumilos. Kasi nga, nag-ipon ako ng ebidensya para sa'yo at doon sa pamangkin mong impaktita. Kaya ayun, nadagdagan pa yung mga biktima ninyo. Pero, as of last night, nakapag-decide na ako. Ibubulgar ko ang tunay na kulay ninyong magtiyahin. I-expose ko kayo. Kakasuhan ko kayo sa ginawa ninyong pagkidnap sa akin. Sa torture na ginawa ninyo. Sa pagpatay niyo sa asawa ko. At pati na rin kay Badong. You have every right to be upset, okay? But we need solid evidence, or else we can't pin this on them. So ano gagawin natin? Ganun na lang yun? Hindi naman pwedeng makalusot sila sa panibagong krimen na ginawa nila. Kung ayaw kumilos ng pulis, ako na lang susugod kay Soraya at kay Angela. Gemma Lu, alam mong delikado yung gagawin mo. Alam mo rin yung kaya nilang gawin. Go ahead. Hindi ako natatakot sa'yo. Wala ka namang ebidensya laban sa akin. Ikaw lang ang mapapaya, hindi ako. Hoy, Day, huwag mong minamaliit ko ng mga kakayahan ko. Gusto kong malaman mo, hindi ako tumitigas sa paghanap ng ebidensya at ng testigo laban sa inyo ng impaktita mong pamangkin. Pinapakalkal ko na rin lahat ng mga maaaring pruweba na tao mo nga talaga yung hitman na yun. Whatever. Pero alam mo, May, huwag ka masyadong papalipas ng gutom. Kasi kung ano-anong kabaliwan ang pumapasok dyan sa ulo mo, you're just wasting my time. Mom, what's the matter? Alam mo, anak, nagpapakatatag lang ako tuwing nakakaharap kay Soraya. Pero sa totoo lang, bumabalik sa akin lahat. Yung trauma. Lahat ng mga torture na ginawa nila sa akin nung kinidnap nila ako. Kung pwede lang ibalik ko lahat sa kanila ng hirap na naranasan ko.
bakla, pasensya ka na kung may kasama tayo ah. Hindi naman talaga ako sanay. Si Sir Macho lang naman nagsabi na kailangan kapag lalabas ako, may kasama na akong bodyguards pa daw to safe ako. Alam mo, kung alam ko lang na mapapahamak si tatay, sana matagal ko nang binoljak yung Angela na yan. Tama na? Huh? Dagan mo na suka ako. Ito na nga, Tita Soraya. Okay, enjoy Maldives, Bram. Hoy, Angela, ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? Alam mo, dapat sa inyo, makulong. Pagbayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa tatay ko. Hayaan mo na. Alam nyo, bakit ba ang hilig yung sumulpot kung saan-saan? Nakakasira ng araw. Sumusulpot kung saan-saan, eh ikaw nga yun eh. Tsaka kayo, sinisira nyo yung buhay ng mga inosente. Oh my God. Huwag niyo nga isisi sa akin yung mga miserable lives nyo. Kasi, totoo naman eh, kasalanan nyo yon. Masama kasi ang mga ugali nyo. Halaga ba? Wow! Angela, mahiya ka sa mga pinagsasabi mo. Kami masama ugali. Hiyang-hiya naman ako sa inyo ng tita Soraya mo. Talaga? Oo, muntik na nga kayo maging kadobol ng demonyo. Ano? Alam mo, hindi porket Angela ang pangalan mo, eh bagay sa'yo ang puti. Mas bagay sa'yo itim dahil kampon kayo ng kadiliman. Oh my God! Ayan. Stop it! Idedemanda kita! Sige, magdemanda ka! Magdemandahan tayo para naman may pagtanggol ko yung ginawa ng tita Soraya mo kay Ninong. Wala na ba kayong alam na sisihin na kundi kami ni Tita Soraya? Baka naman pati traffic sa EDSA at global warming sa amin yung isisi. Saka, excuse me, wala akong pakialam kung nabaril man yung tatay mo. Dapat nga namatay na lang kasi siya. Para may kasama yan si Tito Gani sa kabilang buhay. Kapal ang mukha mo, ha? Ay! Mukha mo! Dapat sa'yo mga kapal ang mukha mo! Oh my God! How dare you attack me? Ha? Akala mo magpapatalo ako sa kagaya mong chip? Huwag mo nang patulan. Hayaan mo na. Okay na yan. Babalik ka rin pa tayo niyan. Sundin mo yung BFF mo. Buti pa siya kahit papaano matalino. Pero kahit mag-tag team kayo, hindi kayo mananalo sa akin kasi kaya ko kayong pagbulbulin. Good luck na lang kung tulungan kayo ng tatay nyo ng mga walang kwenta. Ay, di ko patapos. Patapos! Ha? Tumigil kayo! Ikaw! Aray! Ikaw! Oh my Lahat God! ng ginawa mo sa amin. Ha? Lahat yan! Let's go! Hindi! How dare you! Oh my God! Yan! Ay! Ikit! Stop it! Ano ba? O yung pa para sa tatay ko kay Sir William at sa lahat ng mga kabimoy namin. Siyan sama talaga ng ugali mo! Ibig ka na! Nagdidiri ka, ha? Nagdidiri ako kasi hawak mo ako! Ano? Ikit, tama na. Tama na. Huwag kang bumaba sa level ni Angela. You're better than this. You're gonna regret this! Manda ka talaga sa akin. Next time, mas masahol pa ang gagawin ko sa'yo! Ako natatakot sa'yo. Hindi ko ugali pumatol sa babae, Angela. Pero subukan mo lang nasaktan ulit si Ikit. Ako na ang makakalaban mo. Shut up! Jemalo! Jemalo! Ay nako, Angela. Alam mo, hindi sila pwedeng masanay na kinakaya-kaya ka nila. You should always be above them at all times. Ay nako, kung mag-hire na lang kaya tayo ng magtuturo sa'yo ng self-defense? Tita, what if target shooting na lang kaya, no? Para barilin ko na lang agad yung mga lumalaban sa akin. You have a point. Soraya. Pia, sino may sabi sa'yo pwede ka lang pumasok dito ng basta-basta? You're not invited. Don't worry. Gusto ko lang naman malaman kung ikaw ba'y nagtangka sa buhay ni Ikit ng Family Day. I don't have to answer or explain
anything to you, attorney. Kapag kailangan kita, tatawagin kita. If not, you can just stay out of my way. You know what? Gusto ko lang naman talagang paghiwalayin si Matthew tsaka Ikit. But I can't take this anymore. Masyado na kayong maraming kasamaang ginagawa. Marami ng tao yung nadadamay. So are you saying nakakalabanin mo na kami? Let's just say, I don't want to have anything to do with you. Magkanya-kanya na lang tayo. Is that your final answer, attorney? Baka naman yung desisyon mong yan ang pinakapagsisisihan mo. Hindi mo kami pwedeng basta-basta na lang labanan dahil meron kaming bombang ipapasabog sa'yo. And do you think magkakabalikan pa kayo ni Matthew? At family friend ang ituturing sa'yo ng mga Smith, lalo na kapag nalaman nila na ikaw mismo ang nagplant ng murder weapon sa locker ni Ikit? And knowing kung gano'ng ka palaban si Ikit, sa tingin mo, may matitira pa sa'yo, uubusin ka niya. Ready ka na bang ma-disbar at makulong, ha, attorney? Sure ka ba na gusto mong masira ang career mo at ang future mo dahil lang dyan sa conscience mo? Hindi ko nahayaang i-blackmail niyo ako. Subukan niyo akong ilaglag. Kundi ilalaglag ko rin kayo. Yun lang. Oh my God, tita! What if totoo yung sinabi niya? What if i-expose niya tayo? Kung dala ko lang yung baril ko, hindi na nakalabas yung piyang yan sa opisina ko. Nagkamali siya ng kinalaban. Mabuti na lang talaga pumunta ka doon at inawat mo ko dahil kung hindi lang yun yung aabutin sa akin ng Angela na yun. Kasi fresh na fresh pa sa utak ko kung ano yung mga pinagagawa nila nung tsahin niya kay Ninong Badong eh. Kalaban nila. At saka buti na rin ikaw ang pumunta. Dahil kung si Sir Macho yun, naku, nakakahiya. Ayoko naman makita niya na ganun ako. Tapos ma-turn off siya sa akin, di ba? Uy, papromise mo sa akin na huwag mong sasabihin sa kuya mo kung ano yung mga eksena kanina. Kasi madidisappoint yun sa akin. Tapos padadala niya na naman ako ng maraming bodyguard. Tapos ano na naman, baka bawal na naman ako lumabas. Can we please stop talking about Kuya for a sec? Bakit ba siya lagi yung bukang bibig mo? Eh wala naman siya dito. Ako yung kasama mo kanina nung napaaway ka, Ikit. In fact, I'm the one who's always there for you. Ako yung laging nagliligtas sa'yo, Ikit. Sa daraitan, sa Japan, sa sunog. Ako yung laging karamay mo kapag down na down ka. Ako, Ikit, hindi si Kuya. Drew, sorry. Sorry, ha? Okay, sorry kung hindi ako madalas nakakapagpasalamat sa'yo. Pero na-appreciate kita. Sobra, promise. Ito naman, huwag ka na magalit. Sorry na. Sorry na, ha? Ikit. Hindi ako galit. I'm just frustrated. Kasi nakakapagod na eh. Parang wala lang ako sa'yo. Parang kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin ako napapansin. Drew, hindi ka wala lang sa akin. Sa totoo lang, ha?
isa ka sa pinaka-importante at pinaka-espesyal na tao sa buhay ko ngayon. Sobra. Kaya lang, Drew, kasi parang ang hirap lang na parang, di ba, na hindi natin... Go on. Just say it. Kasi totoo naman eh. Na gusto kita. Na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, Ikit. Kahit ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pang iba ka sa lahat ng mga babae na nakasama ko. And hassle nga kasi first time ko may experience na matorpe. Alam mo, kapag nakita ko ng mga kaibigan ko, siguradong pagtatawanan nila ako. I don't care. Kasi ikaw yung importante sa akin, Ikit. Ikit, gusto kita. After what happened last night, I realized that life is too short and you can be taken away from me in an instant. Kaya ayoko nang palampasin yung chance na sabihin sa'yo yung nararamdaman ko. Gustong gusto kita, Ikit. Miss, kumapit ka sa kamay ko. Huwag kang matakot. Hindi ako bibitaw. Buti na lang nandun ka, no? Ito na ang perfect time para malaman mo. Na ano? Bro, Drew, sorry, am I interrupting anything? Sa totoo lang ha, sobrang sarap na marinig na gustong gusto mo ko. Na-type mo ko. Hello. Sino bang hindi magkakagusto sa'yo? Napaka-perfect mo. Ang pogi mo. Ang bait-bait mo pa. Napaka-maalanin mo sa akin. Parang nga kitang superhero eh. Kasi lagi ka nandyan para protektahan ako. Lahat ng babae magugustuhan ka. Pero kasi, Drew... Teka, just hold it right there. Parang ayaw na marinig yung sasabihin mo, kaya kung okay lang, huwag ka na lang muna magsalita. Hindi naman required na sumagot ka agad. I just wanted you to know how I feel. Kasi pagod na akong itago yung nararamdaman ko para sa'yo, Ikit. Huwag mag-alala. Pag-iisipan ko lahat ng sinabi mo. Thank you, Ikit. I feel relieved. At least, nasabi ko na sa'yo yung sikreto ko. Ako din. At least now, makakapag-focus na ako para mahanap yung justice para sa nangyari kay Mang Badong. Tama. Para na rin sa pagkamatay ni Dad. And listen, may na-receive akong tip kung saan posibleng nagtatago yung IT staff na nagtamper sa CCTV. Oh. Once I find him, magkakaroon na tayo ng testigo para makulong si Angela at si Soraya. Once and for all. Salamat sa Diyos at tagumpay operasyon. Sabi ni Doc, kailangan mo lang daw magpalakas para bumalik yung dati mong sigla at nakulitan. Nakakayaman tayo, pero sinagot na pala ng mga Smith yung bayarin natin sa ospital. Siguro naman na hindi mo natatalakan si Ikit ngayon na okay na si tatay. Ding,
huwag mo nang sisihin si Ikit. Ako yung nagkusang protektahan siya. Nangako ko sa tatay niya na i-wish ko yung buhay ko para sa anak niya. Ninong, maraming salamat po sa lahat. Sorry din po sa lahat. Sorry po. Huwag ka mag-sorry. Dapat lang papanagot yung mga taong nasa likod ng pamamaril. Ginagawa na po namin lahat, Ninong, para panagot kung sino po yung taong nasa likod ng gumawa sa inyo nito. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ginusto kong maging lawyer because I wanted to defend the oppressed, the marginalized, and the powerless. Masaya ako kapag nakakapagbigay ako ng pag-asa at tapang sa mga pinanghihinaan ng loob, especially women. Hindi naman ako bagay dito eh. Hindi bagay yung isang halimaw dito. Hey, biktima ka lang naman ng isang tragedy. Tsaka isa pa, hindi ka halimaw. Can't you see na sinasaktan ako ng client mo? Pinagtatanggol niya lang yung sarili niya. Next time na i-harass mo yung client ko, dadagdagan pa namin yung kasong isasampa namin sa'yo. Imagine may kulong pala yung naantay namin para umusad yung kaso ng tatay. You're welcome. Why did I allow myself to be used by Soraya? Thinking na babalik ulit sa akin si Matthew kapag nasira ko ang reputasyon ni Ikit. Total, pareho naman tayong galit kay Marikit. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Kapag pinalabas natin na si Marikit ang murder suspect, di pareho tayong mawawala ng problema. Hindi ako makukulong at ikaw naman wala nang hahadlang para magkabalikan kayo ng ex mo. Masyado akong naging obsessed kay Matthew kaya ako mismo ang sumira sa sarili ko in the process. Pero hindi ko na kaya. I just want to do the right thing and save whatever remains of my old self. Pero kaya ko ba? Kaya ko ba talagang panindigan ng katotohanan? Kaya ko bang i-accept ang mga consequences? And do you think magkakabalikan pa kayo ni Matthew? At family friend ang ituturing sa'yo ng mga Smith? Lalo na kapag nalaman nila na ikaw mismo ang nagplant ng murder weapon sa locker ni Ikit? And knowing kung ganong ka palaban si Ikit, sa tingin mo, may matitira pa sa'yo, uubusin ka niya. May health issue kasi si Atty. Alvarez, kaya kinuusap ko si Pia para siya nang magawak ng kaso laban kay Angela at kay Soraya. Drew, nakikinig ka ba, anak? Yes, ma'am. I respect your decision, and I'm sure hindi tayo papabayaan ni Pia. Habang inaayos ni Pia ang kaso, pina-interview ko na yung mga empleyado at saka yung staff doon sa resort. Baka sakaling may mahanap sila makakatulong sa kaso. Siguraduhin kong hindi makakagalaw freely yung Soraya na yan kapag wala siyang kakampi. Kailangan malaman natin kung sino mang kasabwat niya para mapakulong na rin yung mga yan. What's wrong? Something happened? Nag-text kasi itong private investigator. Wala pa daw silang lead para sa paghahanap kay Emily. If you want, pwede ka na lang mag-focus sa paghahanap kay Emily. Ako na lang bahala kay Ikit at sa pamilya niya kung may iba pa silang kailangan. Alam mo, anak, importante naman talaga sa akin na mahanap si Emily. Pero ayoko naman basta pabayaan na lang si Ikit.
Hindi ko alam pero parang may nagsasabi kasi dito sa isipan ko na protektahan ko talaga si Ikit. Dahil maaari siyang maging susi para mahanap ko si Emily. Who do you think could be working with Soraya? I mean, who could be the one who placed the murder weapon in your locker? Sir, pagkakatanda ko, wala namang ibang tao dun sa locker room nung araw na pumunta ako. Walang employee, walang staff, walang kahit sino na nandun. Are you sure? Like, try to think really carefully. Pia! Congratulations! I heard pinabalik ka na ni Matthew dito sa work. I just wanna say, I'm really happy for you. What's the matter, kid? Sorry, Sarah. Pero kasi bigla akong kinutuban. Hindi kaya may kinalaman si Pia sa pagsulpot ng murder weapon doon sa gamit ko. Pia. No, I've known her for almost half my life. And, like, throughout our time together, we've disagreed on so many things. But she's genuinely a good person. I just highly doubt she'd be capable of doing something like that. Sorry. Tama ka naman. Clara, alam ko close kayo ni Pia. Kaya alam ko na matutulungan mo ko. Kasi may napansin ako sa kanyang kakaibig pagkatapos na namatay si Sir William. Pasensya na kita, pero ayoko kasi makialam sa madamay dyan sa issue ng dalawa. Wait. Issue? Clara, ang pagkakalam ko, wala kaming issue ng dalawa. Maliban na lang kung may issue siya sa akin. Alam mo, pasensya ka na kung medyo makulit talaga ako kasi gusto ko lang talagang malaman kung ano yung totoo eh. May hinala ako na may alam si Pia sa pagkamatay ni Sir William. Alam ko na pamahal ka na sa mga Smith. Ayaw mo bang tulungan si Miss May? Ayaw mo ba siyang tulungan na mapakulong kasi hindi may kasalanan? Ikit, wala akong alam tungkol sa pagkamatay ni Sir William kung ano yung nangyari. But about Pia, may nasabi siya sa akin noon that I think you should know. Ano yun? Hindi sincere yung pakikipag-friend sa'yo ni Pia. She's just getting close to you para bantayan ka niya. Kasi gusto niya harangan yung possibility na maging kayo ni Sir Matthew. Dahil until now, umaasa pa rin siya na magkakabalikan sila. Kaya mag-iingat ka kay Pia. Teka lang ah. Kina-plastic lang ako ni Pia. Si Pia. Hello, Pia. Hello? Hello, Ikit? At nasan ka ngayon? Nandito lang ako sa resort. Bakit? No, wala naman. Pero pwede bang makipagkita ngayon? Bakit, Pia? Anong meron? May gusto kasi sana akong sabihin. Importante lang. Mas okay sana kung personal, not on the phone. Sige. Saan ba?
Great. Sige, I'll send you the address. Tapos, papunta pa lang din naman ako ngayon. See you. Clara, punta ko muna si Pia. Maraming salamat sa'yo. Ikit, mag-ingat ka. Ha? Ikit, wait, Ikit. Sir Matthew, Where are you going? kikitain ko si Pia. May gusto daw siya sabihin sa akin. Okay, listen, Ikit. After the shooting incident, I don't think it's a good idea for you to be going out, especially alone. Sir, pero kasi... No, walang pero, Ikit. All right? We all know you were the main target. And what if the person behind all of this just decides to hire another hitman to finish the job? It's too dangerous to go alone. Nadiscover kasi ako tungkol kay Pia. Kaya gusto kong malaman yun sa kanya. Tsaka bukod dun, meron daw siyang gustong sabihin sa akin importante eh. Kaya kailangan ko talaga. Okay. If you insist on going, I'm going with you. Just to be safe. I'll even have the bodyguards follow as well. Sige. Sabi niyo yan eh. Okay. Kaya mo yan, Pia. You're doing the right thing. Wala kang dapat ikatakot. Matthew? Anong ginagawa niya dito? Ano na lang iisipin niya kung marinig niya yung sasabihin ko kay Ikit? Hindi kita mapapatawad. Ikit, Bakit? Pasalamat na yung babae na yan lang yung ginawa ko eh. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mong pagtatraidor sa akin. Ano, Greg? Sir, ano ang problema? Alam ko na ikaw yung nag-tamper ng CCTV footage sa office ni Dad. Wala ho kung Tatanggi ka pa? Teka, ano nangyayari dito? This is illegal! Wala kayong karapatan. Oh my God! You have no evidence! Paano rin ako yung warrant na yan? Oh my God, tita. Never in my wildest dreams na makukuhanan ako ng picture ng ganito. Hindi pa tapos ang laban. Nag-uumpisa pa lang.